Ang mahiyaing manok. Kwento ni Rebecca T. Año Nuevo at guhit ni Ruben De Jesus. Parang hindi napapagod ang mga manok ni Mang Oka. Pag nagsimula ang isa, susunod ang iba. Sa pagtilaok, halos oras-oras mula umaga hanggang tanghaling tapat, hanggang hapon, hanggang hating gabi. Lahat sila'y nakadilat. Lahat sila'y nagtutuyat. Tiktiraok! 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 Tak-tak-tuk-tuk! Si Onyok ang bunsong manok. Ang bukod tanging nagmumukmuk. Namumula na naman ang tuka ay hindi pa rin makatilaok. Minsan, ang tuka niya ay biglang nangitim. Nalublob sa putik sa loobang kulimlim. Mula noon ay halos hindi siya makabilin. Sa mga manok na salo-salo, pa naman kung kumain. Lagi siya sa isang sulok, inaantok, sumisinghot, namamaluktot, tukay tumitiklop pag nagtangkang tumilahok. Ubo lang ang tunog na kaya niyang ibuga. Akala tuloy ng iba, nakalulong siya ng itlog na kailangang iluwa at hindi siya ang manok na sa itlog nagmula. Akala naman ni Onyok, parati siyang pinagtatawanan ng mga kapwa manok, kaya't hindi matapos-tapos, araw-gabi sa bakuran ang mga tilaok. Onyok, sabi ng kalarong si Kokok, mabait ang mga kapwa manok. Gusto ka lang nilang matutong sumunod. Mag-ensayo ka sa pagtilaok. Tuloy-tuloy, huwag matakot. Para ano't naging isa kang manok kung hindi rin lang titilaok ng ubos lakas, lubos-lubos? Mahal na kaibigang Kokok, bakit kasi isinilang pa ako? Paano ako naging manok ay puro naman ungol? Anong boses itong wala namang maitulong? Boses ba ang masahol pa sa may kalawang na palakol? Nakikinig sa tabi ang butihing ina. Hinimas si Onyok, kinantahan, pinatawa. Onyok, o Onyok ko, wala nang gaganda sa boses mo dahil musmus ay nanginginig pa. Kumurok si Onyok at lalong napasinga. Tumungo at sinubukan tumilaok mag-isa. Onyok, tumingin ka sa lahat ng manok. Walang nakatungo kapag tumitlaok. May palong o wala, puti man o pula, masayang nagigising. Nanggigising ng masaya, nakatingala sa langit, pinapagpag ang gilid, nagpupugay sa sarili at sa paligid. Tiktiraok! Tiktiraok! Si Onyok, ang mahiyaing manok, inuunat ang likod, ikinuskus ang paa, itinaas ang liig, inilatag ang pakpak, at saka tumilaok ng matinis na sunod-sunod. Ngayon hindi mapigilan ang batang si Onyok. Minsan, nasabi sa ina at kay Kokok, paglaki ko, ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang manok kung paano ang pagtilaok. At dito natatapos ang Kwento.